Sana panaginip lang to, anak. Sana ako na lang yung nandyan, hindi ikaw. Ako na lang sana yung namatay. Ganun dapat ni Manuel na naglulok sa akin, Jessica. Sasalisi siya. Sasama niya pa yung pamilya niya sa labas. Walang iya ka talaga, Colleen. Ngayon, alam mo na pakiramdam? Namuntik mabangga! Hindi po, wala po akong kasalanan. Wala ka sa grupo. Ha? Kasalanan mo. Pagkatapos kanyang patayin, padalaw-dalaw pa siya. Tigilan nga ako ng Colleen na yan. Nagigilty siya. Pwes, dali niya sa ibang lugar yung guilt niya. Ano ba kasing ginagawa mo dun sa puntod ni Jessica? Gusto kong mag-sorry, ate. Para kahit pa paano mabawasan yung guilt na nararamdaman ko. Si tatay ba yun? Alam mo, anak, pinipilit ko talaga tanggapin na nawala ka na eh. Ka dapat nawala, anak. So, may mo na siya lapitan. Friend, ano nang plano mo? Magtatrabaho ko uli. Lilipat din ang bahay. Bakit isang buong bahay? Pinaghahandaan kong pagbabalik ni Manuel. Paano naman babalik si Manuel at bakit? Just wait and see, Alice. Nakausap na pala namin si Attorney Evan. Anong sabi? May nag-report daw na babae na nawawalan ng sasakyan. Isang linggo na. Tapos yung sasakyan na yun yung nahanap ng mga polis na inabando na dun sa Fairview. Siya ba yung nakasagasa ka kay Jessica? Hindi raw po yun eh. Hiniram po ng driver yung kotse ng may-ari. Ang paalam daw po, susunduin yung kamag-anak sa Laguna. Sakto po, may out of town yung may-ari. Kaya pinayagan po yung driver. Then pag-uwi po ng may-ari, after 5 days, hindi na po makontak yung driver. Naku, nagtago na yan. Hindi na magpapakita yun. Ay, hindi naman ho kayong nega. Kaya importante may suspect na tayo. Sasabi naman ni attorney wala pang reklamo laban kay Colleen. Sa ngayon lang yun, anak. Dahil busy si Hazel sa burol at libing ni Jessica. Pero hindi ako magugulat na magdedemanda siya. Hindi na ilalaban tayo. Hindi naman tumitigil sila attorney tsaka yung team niya sa paghahanap ng mga possible witnesses. Para kung sakali, di ba handa tayo? Tita, tama po si Jeffrey. Wala pa nagre-reklamo kay Colleen. Ibig sabihin, walang ebidensya si Hazel laban sa kanya. At wala silang mahahanap, Joel. Kailangan magkaisa tayo para kay Colleen. Ipakita natin sa kanya yung suporta natin sa kanya. At hanggat maaari, walang magpapaalala sa kanya sa nangyari. Anak, iwan muna natin sila. Halika, uwi muna tayo. Halika na. Jessica. Anak. Look at my new place. Nandito ako magugustuhan mo to. I miss you, anak. She was never there for me. Unlike you, you made me feel loved. You made me feel like I mattered. Tapos ngayon, she wants me to hate you? Mommy, you're so mean! Sobra ka! Sobra ka magsalita! Akala mo kung sino ka? Bakit? Kaya mo na ako? I miss you.
tama na! Dapat nga siguro masaktan Casey, tama na! Para magtanda ka. Nasasaktan na si Jessica! Mom, malungkot po si Dad. He just wants to feel like someone still loves and cares for him because he clearly isn't getting it from you. Dad may not earn a lot, but he still tried, Mom. He's always the one beside me. He never laid a hand on me, so wag po kayong magtataka why my loyalty is with him. I miss you, anak. I miss you. Nasaan ang daddy mo? Nasaan? No, Mommy. Hurt me all you want, but I won't tell you. Ano sa tingin mo mangyayari kapag nalaman ng daddy mo ang totoo? Knowing that, he will still accept me and love me. Ilang beses ba ako tataldo ng Jessica? Nasasaktan ako. Traitor ka talaga. Alam ka pa naman, ha? Ang ulo mo! No, anak, no. No, no, no. No, no. No, stop. No. No. Jessica, anak. I'm sorry, anak. I'm sorry! Tay. Tara po, umuwi na po tayo. Magkagabi na po eh. Sige na, mauna na kayo. Tay, sumunod po kayo ha. Para po makakain na kayo, tsaka makainom na po ng gamot. Hindi pa po kayo kumakain simula kanina eh. Tay. Kung nandito lang po si Jessica, hindi po yung papayag na hindi kayo kumakain. Papagalitan po kayo nun. Alam, hindi ko pa matanggap na wala na yung kapatid mo. Nawala na si Jessica.